Right. So, ang sagot ng mga tao, sobrang coke. Nakita nyo yan? Sobrang coke o sobrang work. Di ba kung napansin ninyo, ang daming humalakhak at ang dami talagang nag-expect na magurgur, nag-oversnort, sabi ni Minda Diaz, na pwedeng matsugi na si Bangag or maaring malapit na siya. At maraming natuwa. Alam mo, sabi ko nga, masamang mag-wish ng kamatayan o, hindi maganda sa kapwa. 'Di ba? Kung lang kapwa mo naman ay walang ginagawang masama. Kaso kung it's not kapwa. Kung ang wini-wish mo ay isang demonyo na katulad ni Marcos Jr., nakawatan, mga kababayan, hindi tayo magigilty. Kasi yung buhay niya ay kulang pa, 10 na kanyang pamilya ibayad sa buhay na inutang niya sa mga mamamayang Pilipino dahil sa flood control budget or money o project na kinuha ng mga yawa. So ako, okay, hindi ako nagigilty o mahiya na sabi, ano ba naman to si Maharlika, bakit nag-wish ng masama? Ang sama mo naman, ganyan-ganyan. Hindi maganda yung ganyan-ganyan. So, sabi ko, kung mag-wish ka sa isang taong siraulo, may saltik, ngumingiwi, na hindi na mabigkas yung diba? Nagpakagago siya doon kung saan man siya, kahit saan man siya, nagpakabuang siya, hindi ko panginay, kahit ipalit ko pa yung buhay ko, mailigtas lang ang Pilipinas sa isang adik na nagpapapuwet na si Marcos Jr. So kung nakafollow kayo sa akin, I believe 2023, isa yan sa in-expose ko sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. 'Di ba? Na na-ospital din siya. Iba pa yung code blue. Ngayon, mga kababayan, so yung muscle spasm na yun, kinabahan si Lisa Tanas doon. Kasi baka, hindi baka. Yung nag-inform sa atin doon, nagkaroon ng problem sa pusong itim niya. Alam naman natin na kapag nag-coke ka, nag-snort ka, di ba? Hindi na talaga magiging matino o magiging normal ang pag-iisip mo, pati yung heartbeat mo, yung rhythm ng heartbeat mo. So ngayon, si Dean Chase ay may mga juting jahas din dyan sa Malacanang. So 19 hours ago, kaya nga sabi ni Dean Chase sa kanyang post, and by the way, follow natin si Dean, alright? Sabi ni Dean dyan, diverticulitis daw, colon issues, meron bang bituka sa dibdib para nalipat lang sa kakapatira mo sa duet? Sabi ni Dean. Tapos may kausap siya, ito mga kababayan, yun yung conversation. Sabi ng kausap ni Dean, ang sagot ni Dean, mamamatay na ba? Okay? Ang sagot ng kausap niya, we still don't know, sir. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So what was it? Sayang, hindi natuluyan. Sabi ni Dean, so according po sa findings, sir, AFib o atrial fibrillation po. Arrhythmia due to chronic insomnia. Alright? Sabi ni Dean, insomnia. Natatawa ako sa insomnia. Sabihin na naman nila, hindi makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Sabi ng taga Malacanang, no problems are always, don't hesitate to reach out. Anyway, ngayon i-discuss natin to bakit etong may mga informants na nagsasabi na nagkaroon nga ng heart problem or arrhythmia. Mga kababayan, tumpak ito at iko-connect din natin itong diverticulitis na sinasabi ni Bangag na yun daw ang sakit niya. Okay, i-connect natin. Okay, kapag nagbabangag ka, pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Then yung from the word arrhythmia, yung rhythm ng heart mo ay imbis na labdab, the normal breathing pattern, ang magiging pattern niyan, bangag. Imbis na labdab, bangag.
Kasi kumakabog-kabog yung dibdib niya yung puso niya nang wala sa ayos. Kumbaga yung pattern ng ano natin, ng pagtibok ng ating puso sa normal na tao like you, ang sa kanya, kumakalabog, parang naggigera na sa loob ng puso niya dahil unang-una hindi siya natutulog. Okay? Dahil ang taas ng amats niya dahil, it's either hindi siya makatulog dahil binubuli siya, di ba? Tinutubig siya, sabi ni Marzel. Mga kababayan, kaya malapit-lapit ka na bangag. Ano sabi mo, huwag kami ma-excite? No, excited kami. Excited kami na mawala ka na sa mundong ibabaw. Dahil jutang genimis kang addictus ka, okay? Isa kang kahayup-hayupan sa balat ng lupa na dapat 10 ng pamilya mo ay magmawala na sa mundong ibabaw dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano ang sitwasyon ngayon ni Bangag? Malapit na yan. It's either, matamaan ng bulalakaw or, basta sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, and it's good na may mga katulad ng mga lawyers na nag-file ng impeachment pero hindi nga nila tinanggap kahapon. Sila Topacio, Respicio, magkakarayma, 'di ba? Si Cathy Binag, my friend, 'di ba? At mga kasama ng lawyer si Manong Chavit Singson, kasama nila si Mike Defensor. Ngayon, sabi ni Bargain na Tegi Boom Boom countdown. Okay. Magka-countdown na ba tayo sa Tegi Boom Boom? Pero gusto ko lang linawin, bago ko bitawan yung nararamdaman ni Bangag, konting kembot na lang yan. Kasi na yan, 2023. 2023, mayroon na tayong pasabog sa inyo na ganyan. Di ba nataranta din si Liza Tanas doon? Magsi-celebrate talaga ang buong Pilipinas kapag si Bangag ay na Tegi Boom Boom. So ngayon, dahil sa sobrang corrupt, sobrang kawatan ng mga ito, mga kababayan, di ba, ayaw nila tanggapin yung impeachment complaint ng grupo nila, Mike Defensor. Alright? Then yung kanilang deputy or executive director doon sa Office of the Secretary General ay abisuhan na huwag tanggapin itong impeachment complaint kasi sabi nga ng grupo nila Mike Defensor, ito yung pinaka substantial or impeachment complaint ng taong bayan at mag-a-agree ako doon. Kaya nakaprograma yan. Okay? Nakaprograma yan na hindi kinausap na yan na walang tatanggap na impeachment complaint. Kasi nga alam nila na mayroong grounds talaga itong complaint na final ng grupo, yung third impeachment complaint. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng bangag na administration, kaliwat kanan, ang kanilang media, ang kanilang mga optics, di ba? Itong si Asidre, itong si Chacadal, na si Clarissa Castrong Palingkera, di ba? Clarissa Taratara. No, walang violate si Bangag Jr. Wala daw impeachable offense si Bangag. Alright, so balikan uli natin. High crimes, kidnapping, si Marcos Jr. at si Liza Tanas Marcos, si Teddy Boy Locsin Jr., si Maria Lourdes Barcelon, at ang AFP kasabwat nila ay nangidnap ng 2 bata. Anak ni Sheena, ni distressed mother, na ngayon, ulit-ulitin natin yan. Yan ang high crimes. Isa sa mga high crimes na nandyan sa item ng AFP, sinabi yan ni Vice President Sara Duterte nung nandoon ako sa Hague. Yang pangingidnap ni Marcos Jr., yung buwaka ng ina at mga kasabwat nila, yan ay impeachable offense. Kidnapping, ang pagprotekta ni Bangag Jr. sa pagmamanufacture ng mga pulburon o ng mga ipinagbabawal na pulbura. Yaan, ang dami niyang impeachable offense. Babalikan uli natin ang pagnanakaw niya sa Kabanang Bayan, ang revelasyon ni Zaldico, and it's good dahil narinig natin sa grupo ng nila Mike Defensor, Attorney Topacio, na sa interview na panood ko actually ni Attorney Respicio, na pag na-push itong impeachment, which is I doubt it dahil harangan nila yan, at least ginawa nila yung kanilang part, bilang Pilipino, mga kababayan, itong
Zaldico ay possible na magtestigo. And also, andyan si Cathy Binag na naka-witness na nag-aadikto si Marcos Jr. Anong walang impeachable offense? 'Di ba naalala niyo yung mga video na yung mga pinlay kong video before, mga audio yung kidnapping ni na ginawa ni Liza Tanas. Okay? At ni Marcos Jr. Alright? Next time, teka lang. Okay. Ito pa yan, extraction. Ito, balikan natin yung extraction ni Liza. Naalala nyo itong audio ni Liza Marcos na inuutusan ni Liza Satanas, na inuutusan niya ang asawa o pinakikiusapan niya bago pa sila maupo sa presidency. Inuutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Maria Lourdes Barcelon. Okay, na i-facilitate ang mga dokumentong kapeke-pekean para mangidnap sila ng minor de edad. Eto, offense. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod. Campaigning for my hubby, look. With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. So narinig nyo na yan, may video pa nga yan, di ba? Isa yan, okay, sa mabigat na ginawa ng alpoterang si Liza Tanas. At ginawa nila yan, ang pangingidnap sa panahon ni Marcos Jr., kidnapping, ano pa? Ang pag-appoint kay Paul Soriano na asawa ni Tony Gonzaga na isang American citizen. National security, ang issue natin dyan. Kung hahalugkotin lang lahat ng ginawa ni Bangag Jr. dahil nung inappoint niya dyan sa Presidential Communications, Presidential Advisor niya si Paul Soriano, hanggang ngayon, ang hawak na pasaporte niyan ay blue passport or American or US passport. Ano pa? Isa-isa natin, babalikan natin. Yung pagtalaga niyang special envoy to China na ayaw pag-usapan ng media, ayaw halongkatin ng media, etong si Jung Jung Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, nakita mo yung ulol na yan? Inappoint yan ni Marcos Jr. Yan ang mga pinasabog ko sa inyo. 2023 na walang black and white. Meaning, nagpa-function ang taong yan bilang special envoy to China, bayad ng taong bayan, ginagamit ang pera ng taong bayan, pero wala sa libro, walang official document. Yaan ang panggagago, ang pagbibetray sa taong bayan. Again, ang pasabog ni Zaldico. Ano pa ba? Okay? Smuggling. Yan ang unang ginawa ni Bangag Jr. Ang pag-smuggling, rice, sugar, di ba? Pag nanakaw, lahat, halos alam nyo na yung paulit-ulit na lang. Ang flood control budget insertion, yung multi-billion, mga kababayan na sinasabi ni Zaldico na dineliver kay Bangag Jr. at kay Martin Romualdez din para kay Bangag Jr. Kulang yan. And now, sabihin nila walang impeachable offense. Alam nyo, kawawa ang taong bayan. Recently, nabasa ko, nangihingi ang DTI, Department of Trade and Industry, para daw sa World Bank. Nangihingi o umuutang. Umuutang na naman ng
305 million US dollars or equivalent to 18 billion para daw suportahan yung mga SMEs, small medium enterprise, na mga negosyo, 'di ba? Kung tutuusin, hindi na natin kailangan mangutang. 18 billion pesos lang ang kailangan para i-improve ang mga negosyo sa Pilipinas, yung mga SMEs na sinasabi. Dahil yung 18 billion na yan, di ba, mag-i-interest pa yan, uutangin mo sa World Bank. 18 billion na yan, barya lang yan sa ninakaw ni Romualdez, sa ninakaw ni Bangag Jr., sa ninakaw ni Sandro, ni Lisa Tanas, sa ninakaw ni sino pa, lahat ng mga kongresista, nakasabwat nila. Lahat halos magnanakaw yan. Hindi na natin kailangan mangutang sa World Bank, mga kababayan, kung ipapasuka lahat sa kanila ang mga ninakaw nila. Another thing, walang impeachable offense si Marcos Jr.